Amen! Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po mga kapatid dyan sa Kilikaw Albay? Tunay nga po na nagagalak ang puso po namin na makita na kayo ay dumadami. Lumalago ang ating gawain dyan sa Albay. Purihin ang Diyos dahil talaga naman na ang Panginoon na nagsimula ng magandang bagay dyan sa lugar ng Kilikaw. Kasama po natin siya araw-araw hanggang wakas. Kaya sa araw na to, patuloy po tayong tumutok sa ating series na Buhay Kaagapay. At ang title po natin ngayon ay Pagtitipon sa Church. So ready ka na ba na mag-aral ng salita ng Diyos? Habang tayo po ay nasa kanya-kanya nating paboritong upuan, pakikamusta nga po muna ang ating mga katabi. Sabihin natin sa kanya, mahal na mahal kita sa Panginoon. Praise God. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, yung pinakamalakas na palakpak dahil karapat dapat po siyang purihin, dakilain at sambahin. Sabi nga, kung saan merong 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, ay dumuroon siya sa kalagitnaan. Kaya walang ibang pangalan, walang sino man ang maitaas sa lugar na to, kundi ang tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Ang title po ng ating series ay Pagtitipon sa Church. Pero bago po tayo dumiretso sa pag-aaral ngayong araw na to, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to. Salamat dahil ikaw ang aming kasama. Salamat dahil ikaw ang aming kalakasan. Salamat o Diyos dahil ang banal na Espiritu ang patuloy na nagtuturo sa amin at nagpapaunawa sa maraming bagay na hindi po namin naunawaan. Hayaan mo o Diyos na lahat ng nauuhaw sa iyo, Panginoon, ay pupunuin mo ng iyong mga salita at pagingdapatin mo po na ang aming mga puso ay makarinig, Panginoon, at sumagana, O Diyos, sa iyong mga salita. Panginoong Hesus, sa iyo lamang kami aasa, sa iyo lamang kami, Panginoon, patuloy na titingin dahil ikaw ang pasimula hanggang wakas ng aming pananampalataya. Salamat po at sa pagtitipon na ito, patuloy na makita ka, maparangalan ka at madakila ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Okay, nasa Covenant 3 na po tayo. At sabi po doon sa Covenant 3 na ating pagbubulay-bulayan ngayong araw na to, hindi natin pababayaan ang ating mga pagtitipon bilang isang pamilya ng Diyos upang sama-samang umawit, manalangin, makinig at mag-aral ng mga salita ng Diyos at magsalo-salo sa hapag ng Panginoon. So ano-ano nga po ba yung mga regular na pagtitipon ng church? So ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa regular na pagtitipon na ginagawa po natin, especially our Sunday service. So ginagawa po natin ito every week. Ito po yung pangatlo sa commitment natin sa members covenant ng church. So yung unang 2 po tungkol sa pagkakaisa sa espiritu at pagmamahalan sa isa't isa. Di po ba natakal na po natin yan noong mga nakaraang linggo? At ito pong pagkakaisa sa espiritu at pagmamahalan sa isa't isa ay mas nagiging konkreto po at hindi na lang basta spiritual reality kung tayo po ay regular na nagsasama-sama. Dahil nandito ka ngayon, ayan, ikaw nga po, nandito po tayong lahat ngayon, kayo nandiyan nakaupo, no? Ibig sabihin, meron kang pagpapahalaga sa pagtitipon sa church. So, ang layunin ko po ngayon para sa iyo ay mas maging malalim ang commitment mo at makita mo ang kahalagahan ng regular rhythm ng church life na hindi pwedeng gawing once a month lang or paminsan-minsan lang o basta-basta mag-decide na ipagpaliban dahil may trabaho, may negosyo o may bakasyon, dahil may bisita sa bahay o merong kaibigang nag-imbita. So at para naman sa mga members natin na nagiging habitual na po yung pag-absent,
hello, o hindi regular na nakikita sa mga gathering ng church, I hope na bawat isa sa inyo ay makatuwang din po ng mga elders ng church para sila po ay madalaw, mapaalalahanan na huwag papabayaan ang pagtitipon sa church. So ang goal po natin ay para matulungan ang iba na nagsasabing hindi mahalaga ang ganitong pagtitipon para magkaroon sila ng pagpapahalaga po rito. At yung mga nagsasabing mahalaga ito pero hindi ganun kahalaga ay matulungan na magkaroon ng higit pang pagpapahalaga dito. At hindi mo masabing basta maka-attend lang ako ng Sunday worship service, okay na yon, no? Pero makita mo rin kung bakit mahalaga yung iba pang regular gatherings natin dito sa church. Tulad po ng Sunday service, di po ba? At prayer meeting. Anong araw nga po ang ating prayer meeting dyan sa Kilikaw Albay? So, kasi gusto po natin ma-maximize yung time natin together kapag Lord's Day or every Sunday. And we hope na unti-unti na nagkakaroon tayo ng adjustment sa schedule nyo as a family para makapag-participate po sa ating mga church gatherings. Aside from Sundays, meron din po tayo dapat prayer meeting, di po ba? Regular din po ang ating feeding program sa mga bata every Saturday, na itong mga programang ito o itong pagtitipon na to, sa halip na tingnan natin na mga additional burdens or dagdag na kaabalahan sa buhay nyo, dahil ang dami-dami na po ninyong pinagkakaabalahan, I pray na makita nyo ito na opportunity or means of grace ng Panginoon to maximize our joy in Christ. So, anong kinalaman ng pagtitipong ito sa church at sa pagiging church member? So, we need to gather regularly as a church. Hindi po yan optional, ha. Sabihin nga po natin sa ating katabi, ang pagdalo sa church, hindi optional. Yan. Kasi sabi nga, yan po ay napakahalaga. Kaya nga sinasabi po sa sulat sa mga Hebrews, Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan para makita ang kahalagahan ng mga pagtitipon ng church at kung bakit hindi natin to dapat pabayaan. Dapat makita natin ang sagot sa tanong na ano ang kinalaman ng mga pagtitipong ito sa church at sa pagiging church member. Okay, so kung naiintindihan mo kasi kung ano ang church, hindi pwedeng hindi tayo magtitipon. So, unang sermon pa lang ng series natin, ng mga nakaraan, binanggit na po natin na ang salitang church o eklesya ay karaniwang ginagamit sa New Testament para tukuyin ang isang assembleya o pagtitipon ng mga tagasunod ni Kristo sa isang lugar. Hawig ito sa sinagoga ng mga Hudyo. Katunayan, ang salitang pagtitipon sa Hebrews chapter 10 verse 25 ay galing po sa salitang pinagkuhanan din ng sinagoga or to meet together. At ang Hebrew equivalent ng eklesya ay kahal, okay, na tumutukoy rin sa pagtitipon ng mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang church ay higit pa sa isang pagtitipon, syempre, pero hindi pwedeng walang pagtitipon. Ang church po ay pamilya ng Diyos. So, mga mahalagang bagay po ito na maintindihan natin na ang church ay pamilya ng Diyos at tayo ay bahagi ng pamilyang ito. So, ito po ang sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. At ang isang pamilya, para ma-express ang kanilang pagkakaisa at para maipakita ang pagmamahal sa bawat isa, napaka-crucial na sila ay nagsasama-sama sa isang bahay. So, magkakasamang kumakain, nagkukwentuhan, sharing their lives with one another. So, if you are a church member, bahagi ka ng pamilyang ito. No? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 19, kabilang sa pamilya ng Diyos. Kung bahagi ka ng pamilya, hindi ba't maglalaan ka ng maraming oras sa loob ng bahay kasama ang pamilya mo? So, how can you consider your church as your church family kung hindi mo naman sila regular na nakakasama? So, isa pang image na mahalagang tandaan natin para maunawaan ang kahalagahan ng pagtitipon ng church at ang pagkikibahagi dito as a church member ay yung pong image na ang church as a body of Christ. So, one body,
many members. Ito po yung point ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12. Si Kristo ang ulo ng katawang ito, sabi nga Ephesians chapter 4 verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinapag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. So, pinapag-ugnay-ugnay. Paano mangyayari yan kung hihiwalay natin ang sarili natin sa katawan ni Kristo? So, ganun din po sa image ng church ay temple. Sabi na Ephesians chapter 2 verse 21, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. So, isang pamilya, isang katawan, isang templo. Kaya mahalaga na palagian tayong nagsasama-sama to express yung reality ng church na ito ay maging makabuluhan ang pagiging member natin ng church. So mga kapatid, dyan sa Kilikaw, ano ang dapat na nagtutulak sa atin para dumalo sa mga pagtitipong ito? Mahalaga ang tamang pagkaunawa kung ano ang church at kung ano ang implication nito sa pagiging church member. But of course, ang puso natin ay kailangan pa ng mga compelling reasons and motivations para bigyang priority ang mga pagtitipon ng church, lalo pa sa panahon ngayon na para bang ang daming nakikipagkompetensya sa oras at lakas natin para maglaan ito ng sapat na atensyon. Kapag nabasa mo yung nangyari sa Acts chapter 2 tungkol sa mga 3,000 katao na nabaptize at nadagdag sa church, mamamangha ka dahil ang naging response nila ay hindi po ganito Kasabihin nila, hindi ganito yung naging response nila. Naku, ayos, sa wakas, save na ako, sa langit na ako mapupunta. No? Pagkatapos, parang wala namang naging pagbabago in the way they live their lives and relate to others na naligtas din. So, hindi po ganun ang naging response nila. Sa halip, no, ganito po yung naging response nila sa Acts chapter 2 na mababasa natin, verses 42, 44, and 46. Ito po yung naging response nila pagkatapos po nilang mabautismuhan, no, ng banal na spirito. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay at nanalangin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. So, ano daw yung nagtutulak sa kanila na magsama-sama? Hindi lang paminsan-minsan, hindi lang pag may time sila, kundi araw-araw. So, kabago-bago lang nila na na-convert as follower of Christ. Pero, bakit ganito ang commitment and devotion nila? No, inilaan nila ang kanilang mga sarili. Una, ito po yung nagtulak sa kanila para magsama-sama, nagfe-fellowship sila, talaga nagkakatipon sila sa isang lugar. Ang una po nilang dahilan, okay? Ito yung devotion nila dahil pinaniniwalaan talaga nila ang gospel. So, and the gospel compels us to gather para sumamba sa Panginoon. Napakinggan nila ang mabuting balita, nagsisi sa kasalanan, sumampalataya kay Kristo at tinanggap ang banal na spirito. They were genuinely converted. Hello? At ang bagong puso na nasa kanila ang nagtulak sa kanila para naisin din na makasama ang iba sa pagsamba sa Panginoon. Alam nila kung paano ang layunin ng Israel sa pagliligtas sa kanila mula sa Ehipto ay para sila'y sumamba sa Kanya, gayon din sa pagliligtas ng Diyos sa atin, at ang pagsamba sa Kanya ay hindi pwedeng individual lang. Pakinggan niyo po yung corporate language sa Hebrews chapter 10. So, ilang verses bago yung utos na huwag pababayaan ng pagtitipon, basahin po natin Hebrews chapter 10 verse 19 to 22. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus.
Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo'y may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So, ang mga taong matagal nang wala sa church at hindi rin umaattend sa kahit anong church, maliban na lang kung merong physical unable, kung meron talagang matinding sakit at karamdaman. Kasi yung mga tao na ayaw na, hindi na umaattend ng church, kahit anong pilit mo, kahit anong kulit mo, kahit anong paliwanag mo, kung hindi naman talaga totoo sa puso nila na pinaniniwalaan nila ang gospel, wala talagang magiging response yan. They were not genuinely converted. So hindi pa nababago ang puso nila. Wala silang pakialam sa sarili nilang puso at sa puso ng ibang mga nasa church. So, kaya yung pangalawang nagtutulak sa atin para magsama-sama, mga kapatid, kasi kailangan natin ng isa't isa sa church. Hello, tingnan mo nga yung katabi mo. Kailangan natin ang isa't isa. No? Ituloy nating basahin yung Hebrews chapter 10. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, Hebrews chapter 10, 23 to 25. Madali tayong mawalan ng pag-asa at panghinaan ng pananampalataya. Kailangan natin ng iba para ipaalala sa atin ang mga assurance na meron tayo sa gospel, to remind us of the promises of God na lagi siyang tapat sa kanyang mga pangako. No, madaling manlamig yung init ng pagmamahal natin sa Diyos at sa ibang tao. Madali sa atin na mapagod, magsawa sa paggawa ng mabuti. Kailangan natin may magpapaalala sa atin na magpatuloy. Hello, madali sa atin ang panghinaan ng loob. Sabi nga, mahulog sa tukso, bumagsak sa kasalanan. Kailangan natin ng iba na hahawak sa atin, tatapik sa atin, aakay sa atin, at tutulong sa atin para makarating tayo sa dulo ng takbuhin natin bilang mga tagasunod ni Kristo. So, subukan mong humiwalay sa church ng ilang buwan. Subukan mo, no? Tapos, bumalik ka dito. Sabihin mo sa amin kung kaya na ba sa sarili mo lang na mas uminit ang pag-ibig mo sa Diyos, mas tumibay ang iyong pananampalataya kay Kristo kahit mag-isa ka lang. Kapag inihiwalay natin ang ating sarili sa church family natin, we are depriving ourselves of God's means of grace to help us persevere and grow in holiness. No, kaya kailangan po natin ng isa't isa. Hello? Yung pangatlong motivation po na nagtutulak sa atin para sama-samang sa pagsamba kasama ang church family ay ang Diyos mismo ang nananawagan sa atin para magtipon at sumamba sa Kanya. Hello? So, hindi ito isang invitation o paanyaya na pwede mong tanggihan. No, kung tao lang, 'di ba, kahit pastor pa 'yan, kapag dumalaw po sa bahay nyo kasi matagal ka nang nawawala o hindi ka na nakakapagsimba, minsan pupuntahan ka sa bahay, 'di ba? At dahil sa kahihiyan mo, minsan kahit na you feel guilty o para mapagbigyan lang yung iba sila, okay? But sabi nga, what if you realize na ang pagdalo sa worship service ay hindi lang isang invitation mula sa isang tao. Hindi yan tao lang na pinapalo up ka, na yan po yung call to worship. No, yung call to worship ay galing mismo sa Diyos. Ito po ay isang sumon, isang panawagan, isang demand na hindi mo pwedeng baliwalain. Okay? Should you not fear?
Should you not tremble katulad ni Moses at ng mga Israelita nang nanawagan ang Diyos sa kanila sa Mount Sinai? Basahin po natin yung sinasabi dyan sa salita ng Panginoon. Sabi, sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. So, sa susunod na natutokso kang ipagpaliban, yung ang pagdalo sa pagsamba dahil hindi mo matanggihan ang pamilya mo o kaibigan mo na nag-imbita sa iyo na mamasyal, umattend ng birthday party, o kung ano pa, tandaan mong ang tinanggihan mo kapag ipinapagpaliban mo ang sama-samang pagsamba ay ang Diyos na lumikha sa iyo. Si Kristo na nagligtas sa iyo. At ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo. Hello? So, kaya ito pong pagdalo natin sa church ay hindi lang po ito basta pag-aya sa atin ng tao, kundi ito ay panawagan sa atin o utos sa atin ng Diyos mismo. Kaya mga kapatid, paano natin malalaman kung ano ang dapat nating gawin sa mga pagtitipong ito? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 28, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. So, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang basta pag-attend sa worship service. Mahalaga po yun, syempre. Pero we need to know kung paano sumamba sa Diyos. Kaya ang mahalagang tanong ay ito, paano natin malalaman kung ano ang dapat gawin sa sama-sama nating pagsamba? So, dito po pumapasok ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa Biblia. So, hindi tayo magsasabi sa Diyos kung ano ang paraan na gusto nating pagsamba sa Kanya. Ang Diyos ang magsasabi nun, and we submit ourselves to the authority of His Word. So, mahalaga po yung una sa 10 utos na wala na tayong ibang dapat sambahin maliban sa Diyos. Pero yung ikalawang utos, di ba, nagsasabi sa atin na dapat natin siyang sambahin sa paraang itinakda niya. Kaya ipinagbabawal niya ang paggawa ng mga larawan o imahen to represent Him sa pagsamba sa Kanya. Ang isang halimbawa ng paglabag na ito ay yung paggawa ng Israel ng golden calf. Hello? So, God cares not just that we worship Him as a church, God cares about how we worship Him. So, ito yung tinatawag na regulative principle. Hinahayaan natin na ang salita ng Diyos na mag-regulate ng mga gagawin natin sa sama-samang pagsamba sa Kanya. So, hindi natin pwedeng basta lang sabihin na basta hindi pinagbabawal ng Diyos sa Bible, pwede na natin gawin. Hello? Basta sincere tayo na ginagawa natin yon para kay Lord. So, it is not just a matter of sincerity. We must worship God in spirit and in truth. So, sinabi po yan sa John chapter 14 verse 19 to 24. And ayon sa katotohanan na sinabi niya sa Biblia, ayon po kay Mark Dever at Paul Alexander, sabi niya sa How to Build a Healthy Church, sila po ay mga author ng libro, ang sabi nila, worship is regulated by revelation. So, hindi natin kailangang hulaan kung ano ang gagawin natin sa pagsamba.
Hindi natin kailangang mag-survey kung ano ang preferences ng mga church members. We need to listen kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga sinabihan ni Paul ang mga taga-Korinto na ayusin yung ginagawa nila sa corporate worship tungkol sa issue ng speaking in tongues. Sabi ng 1 Corinthians 14-33 and verse 40, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gagawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. So, heto yung short definition ng regulative principle. Basahin po natin. Sabi doon, the regulative principle states that everything we do in a corporate worship gathering must be clearly warranted by Scripture. God tells us in His Word how we are to approach Him in worship. And so, it is our duty to search the Scriptures to see what God tells us to do in life and particularly in the church. So, God reveals hindi lang ang paraan ng pagliligtas niya, kundi ang paraan din kung paano siya sambahin. Siyang goal or purpose of our salvation. Kaya sa Exodus, di ba, nagbigay ang Diyos ng mga nag-elaborate at detailed instructions tungkol sa pagsamba sa Kanya. Kaya ang comment dito ng isa pang author na dun sa Gather God's People na si Brian Croft at Jason Adkins, ang sabi niya doon, this attention to detail communicates God desires for His glory. He cares deeply about how He is worshipped. So sabi pa ni Mark Dever, we are not to worship Him in just any way that seems right to us. We are to worship Him in just any way that seems right to us. We're to worship Him on His terms and in the way that He has revealed. So gusto ng Diyos na makilala natin siya kung sino talaga siya. Hindi lang kung ano ang na-imagine natin about Him. And we are transformed when we see the image of God in Jesus. So sabi nga, the implication for our corporate worship service is that every element and form of our gathered worship should show people from Scripture, okay, God's glory in Christ, so that we can all be transformed together into an ever more faithful reflection of that glory. So, ang implikasyon din nito sa bawat member ng church ay ito: huwag mong hanapin sa church gatherings natin kung ano lang ang preference mo. Ang dapat mong tanungin ay ito: ito ba ang nais ng Diyos na nakasulat sa Kanyang salita na paraan kung paano natin siya dapat sambahin? So, hindi tayo ang magdidikta sa Diyos kung paano natin siya dapat sambahin. Hindi rin ang mga elders ng church. We are creatures of the Word. So, we submit to the Word of God sa pagsamba natin sa Kanya. So, nakukuha po ba natin ang masusunod na paraan ay ang nanggagaling sa salita ng Diyos at hindi po sa paraan lang natin bilang mga tao kung ano ang gusto lang natin. So, ano ang gagawin natin sa mga pagtitipong ito? Ano-ano ngayon, no, ang dapat natin gawin sa mga pagtitipon natin, especially sa corporate worship service. So, hindi tayo hinayaan ng Diyos na manghula kung ano ang gagawin. Sina Mark Dever at Paul Alexander, dun nga po sa libro na sinulat nila, How to Build a Healthy Church, nagbigay ng summary ng mga elements ng corporate worship ayon sa Bible at sabi nga pagsambang nakasentro rin sa salita ng Diyos. So, ano po yun? Read the Word, sing the Word, pray the Word, preach the Word, and see the Word. Tingnan po natin, no, una yung read the Word, basahin ang salita ng Diyos. So, hindi lang mag-isa sa bahay, kundi lalo na kung tayo po ay nagsasama-sama. Kaya nga kapag kaganito, meron pong preaching, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, mahalaga po na meron tayong Bible. Okay lang po sa akin kung nandiyan dyan sa cellphone, pero okay din kung meron tayo mismong Bible, no? Kasi
We must read the Word. Hindi lang yung naniwala na kayo sa sinasabi, nung napapanood nyo sa TV. Dapat may basihan tayo, ang Word of God. No? Sabi nga, heto ang bilin ni Pablo kay Timoteo bilang pastor sa church sa Efeso. No? Ephesus, 1 Timothy 4:13, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. So, mahalaga na itinuturo at ipinapaliwanag ang salita ng Diyos. Pero bago yon, sinabi ni Paul kay Timothy ang kahalagahan ng public reading ng Bible. Kapag naririnig natin na binabasa ang Biblia, kahit wala pang mga paliwanag, natututo ang church na makinig sa salita ng Diyos, magpailalim sa otoridad ng Diyos, magpasakop sa kalooban ng Diyos, maalala ang ginawa ni Kristo sa pagliligtas sa atin, at panghawakan ang mga pangako ng Diyos. So, nangyari yan kanina sa tawag sa pagsamba, sa pagpapahayag ng kalooban ng Diyos bilang paghahanda. Diba? Sa prayer of confession, sa pagpapahayag ng assurance, ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, pagkatapos ng prayer at sa pagbabasa ng teksto sa Biblia na gagamitin sa preaching. So, read the Bible. Pangalawa, sing the Word. Awitin ang salita ng Diyos. Ephesians 5:19. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. So, particular din yan, yung mga awit na nasa Psalms o awit, pero hindi limitado doon. Hanggat nangingibabaw ang salita ng Diyos at mga katuruan na galing sa Biblia na nakasentro kay Kristo. No? Sabi nga sabing ganun sa Colossians 3:16, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ang mga kanta natin, we make sure na theologically rich, no, gospel focused and celebrating the goodness of God sa atin na kanyang mga anak. Karaniwang ang mga tema ng mga awit ay may kinalaman din sa tema ng sermon. So, read the Word, sing the Word. Pangatlo po, pray the Word o ipanalangin ang salita ng Diyos. Una sa lahat, sabi ng 1 Timothy 2:1, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Kapag ang prayer ang usapan, ang tingin natin ay primarily salita ng tao sa Diyos. Diba? Yung parang tayo yung lagi nagsasalita sa Diyos. Totoo naman. Pero ano ba dapat natin ipapag-pray para ang church ay maging house of prayer? Siyempre, kung ano din po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Makakatulong po yung ACTS na acronym sa prayer life natin, individually and as a church. Di po ba nung nag-prayer series po tayo, tinuro ko na po sa inyo yung ACTS. Unang-una yung letter A, yung adoration, panalangin ng pagpupuri sa Diyos, itinatanghal kung sino ang Diyos sa kanyang kadakilaan at kalwalatian. Yung letter C naman ay confession, no? Inaamin ang mga kasalanan natin at kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa pagliligtas ni Kristo. And yung letter T ay yes, thanksgiving. Nagpapasalamat sa Diyos sa kaligtasan at mga pagpapalang kaloob niya sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay natin. And then lastly, yung letter S ay yes, supplication. Humihingi sa Diyos para sa mga araw-araw na pangangailangan natin, ng church natin at ng ibang tao. Kaya kanina, meron tayong, di ba, mga prayers of praise and confession, meron ding prayers of thanks and petition and intercession. Di po ba bago tayo magsimula ng gawain, nananalangin muna tayo at ang mga nangunguna sa prayers na yon, yun ay kailangang nakahanda na yung mga prayers na nakaayon sa salita ng Diyos. And then, sabi nga, ito po yung ating mga bibigkasin sa pananalangin. Laging
nakaayon sa salita ng ating Panginoon. And then yung preach the word, ipangaral ang salita ng Diyos. So, atas po o inutos ni Pablo kay Timoteo, sabi nga sa 2 Timothy 4:1-2, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So mahabang oras ang inilaan natin dito para maipaliwanag kung ano ang sinasabi ng teksto, kung paano ito nagtuturo kay Kristo at sa mabuting balita at kung paano tayo tumugon. So lagi po nating tatandaan, kakilikaw, na si Kristo ang bida sa preaching of the word as we follow yung apostolic preaching. So kailangan ito para sa mga unbelievers ay maligtas. Sabi nga ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sa ganitong paraan, habang ipinapakita sa atin kung sino si Kristo in the preaching of the word, tayo naman na kay Kristo ay binabago para maging katulad ni Kristo. At ano pa po? No? See the word. Tingnan ang salita ng Diyos. Ang tinutukoy rito ay yung mga ordinansa o sakramento ng baptism at Lord's Supper. Yung baptism ay ginagawa natin kapag merong ibabaptize. Mahalaga yon, hindi lang para sa babautismuhan, kundi sa atin na makakakita at makakaalala ng meaning of baptism. Ito ay visual representation ng message ng gospel na tayo ay kay Kristo na at nakipag-isa na sa Kanya, sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Okay? Sa Lord's Supper naman po, na ginagawa natin na every first Sunday of the month. Okay? Ito po ay regular nating tinatanggap, yung spiritual nourishment sa pagkain natin at pag-inom ng mga visual representations ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. So sa pag-alala natin ng ginawa ni Kristo, binubusog ang pananampalataya natin kay Kristo. Ginagawa natin ito not privately, pero sa corporate gathering ng church para ipahayag ang pakikipag-isa natin kay Kristo at sa Kanyang katawan. Diba? 1 Corinthians 10:16, the cup of blessing that we bless, it is not a participation in the blood of Christ. The bread that we break, it is not a participation in the body of Christ. So, ang mga ito ang sinabi ng Diyos na gawin natin sa pagsasama-sama natin. Ayon sa salita ng Diyos, nakafocus din sa salita ng Diyos, ganito rin dapat ang pag-evaluate natin sa gatherings natin. Ganito rin dapat ang, sabi nga, hindi yung na-bless ba ako? Diba? Nagustuhan ko ba? Na-bored ba ako? Nag-enjoy ba ako? So ask yourself, ito ba yung sinasabi ng Biblia na gawin natin? Okay, narinig ba natin ang Diyos na nagsasalita sa kabuuan ng pagsamba natin? Kaya tanungin po natin ang sarili natin, every time na nandito po tayo sa loob ng church, ano ang gagawin ko? Every time na tayo po ay nandito, ano ang gagawin mo? No? Malaki ang implications nito para sa aming mga elders, sa ating mga leaders ng church. Kaya bawat bahagi po ay pinaghahandaan, pinagpaplanuhan, pinag-iisipang mabuti at pinagpe-pray po natin ang mga gawain. Kasi we are accountable to God kung paano pangunahan ang church sa pagsamba. Lahat ng mga leaders, mga workers, accountable tayo sa Diyos kung paano natin siya sasambahin. Hindi basta-basta yung Diyos na sinasamba natin. Hello? Hindi po basta-basta tao lang ang nag-utos na magtipon-tipon tayo sa lugar na to. Hindi po tayo nandito dahil nahihiya lang tayo, dahil inaya tayo ng tao, o dahil kay kumare o kay kumpare. Sabi nga natin kanina, ito mismo ay utos ng Diyos kung kaya tayo ay nagtitipon-tipon sa lugar na to. And hindi basta-basta ang Diyos na sinasamba natin. Hello? Kaya hindi rin dapat basta-basta lang ang pagsamba natin.
may gagawin kaming mga leaders ng church to lead you sa corporate worship, pero meron ka rin gagawin bilang member ng church. So, ask yourself, ano ang gagawin ko kapag nandito ako sa church? Heto po yung 4 na bagay na dapat mong i-consider. Una, magpakita ka. Make it a commitment na ito ay priority mo. Learn to say no sa ibang mga tao na mag-aaya sa'yo sa kahit anong gawain na magiging dahilan para mag-absent ka sa gathering ng church. Maliban na lang kung talagang kailangan tulad ng health emergency o act of mercy para sa iba. So, wag mo sabihin na minsan lang naman ako absent. Kasi madalas ang minsan, nagsisimula po yan sa minsan. Okay? Wag mo ipagkait ang gift of presence sa mga kapatid kay Kristo. Wag mo pagkaitan din ang sarili mo ng means of grace na itinalaga ng Diyos as we worship Him together as a church. And don't be content sa mga worship services. Try to maximize your participation sa iba pang mga gathering. Huwag maging sapat lang yung linggo. No, makiisa tayo sa mga prayer meeting. Hello? No po? And ano pa yung gagawin mo? Dumating ka ng maaga. Ayan. So, kung bawat elemento ng pagsamba natin ay mahalaga, di ba? Mula sa welcome, opening prayer, praise and worship, no, dumating ka ng maaga. Kasi sabi mo, bawat pagsamba natin ay mahalaga. And what's the point of showing up late? No, ask yourself kung bakit, di ba, sa sinihan gusto natin mas maaga tayo. Sa trabaho, ayaw nating malate. Sa school, ayaw din nating malate ang ating mga anak. So, ano po yung what does it reveal about our heart kung sa school hindi pwedeng malate pero sa church okay lang na malate? Hello? No, ano pa po yung dadating natin? Paghandaan natin ang pagdalo sa gawain. Hindi lang preacher at music team ang maghahanda. Ikaw rin. Hello? Lahat tayo, hindi lang preacher. Okay? Pag-aralan mo yung mga kanta na kakantahin, basahin mo yung passage na ipipreach that day, ipag-pray mo yung buong gathering ng church. So, matulog po ng maaga kapag Sabado, bumangon ng maaga kapag Linggo na, hihanda yung pang-offering. Higit sa lahat, prepare your heart sa time ng confession, sa pag-take ng Lord's Supper, at pagiging receptive sa paghinig ng salita ng Diyos. Hello? Ano pa po ang gagawin natin? Makibahagi ka. So, wag maging spectator lang. Kapag may nagbabasa ng scripture, pakinggan mong mabuti. Bigkasin ng malakas. Kapag congregational singing with all your heart. No, pumalakpak tayo. May nagpe-pray, makinig na mabuti. Magsabi ng amen. Kapag preaching, makinig na mabuti. No, magsulat ng notes. Pay careful attention kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. So, hindi lang attender, you are a participant. And as I speak about our commitment as members ng church, sa pakikibahagi ng mga pagtitipon natin, tapos ang feeling mo, additional burden lang ito para sa'yo, you are missing the point ng Sabbath rest. Ang utos ng Diyos para magpahinga. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magtrabaho 24/7. Hello? At nais ng Diyos na ma-enjoy natin ang kapahingahang ito kay Kristo, kasama ang mga kapatid natin kay Kristo. We are created and saved for this purpose. Sabi nga ni Augustine sa prayer niya, you have made us for yourself and our hearts are restless till they find their rest in you. Or better, kung yung sinabi ni Kristo, sabi ng ganun di ba ni Jesus? Sa Matthew chapter 11:28 hanggang 30, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, come to Christ. Come to church. Kaya napakahalaga po, napaka-importante po ng ganitong pagtitipon. Hindi lang to basta-basta. Ito po ay command ng Diyos.
Ito po ay kalooban ng Panginoon. Dito po tayo magpapalakasan, dito po tayo magpapaalalahanan, dito po tayo gagamitin ng Diyos para sa isa't isa. Kaya sa hapon pong ito, habang tayo po ay magkakaroon muli ng maliliit na grupo, 3 hanggang 2, patuloy po nating pagbulay-bulayan ang mga napag-usapan po natin, napakinggan po natin kung paano natin papahalagahan ang pagtitipon gaya ng ginagawa po natin sa kasalukuyan. Mga kapatid, tayo po ay patuloy na palakasin at pagpalain ng Panginoon. Patuloy po tayong tumitig lamang kay Jesus. At bago po tayo pumunta sa ating maliliit na grupo, tapusin po natin ito sa pananalangin. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat nga po sa araw na to, sa napag-aralan namin kung gaano kahalaga ang pagtitipon sa church. Lord, hindi lang po tao ang nag-imbita sa amin. Hindi kami narito dahil nahiya lang kami kay kumare o kay kumpare o kay nanay o kay tatay o kay kaibigan. Kaya kami narito, Diyos, dahil ito ay kalooban mo, nais mo, Panginoon. At ito ay utos mo upang kami ay magkaroon ng palakasan sa bawat isa. Jesus, narito po kami, nagpapakumbaba at patuloy na itatak mo, ibaon mo sa aming mga puso yung covenant namin as a member of this church ng Kilikaw Albay. Panginoong Jesus, ikaw po ang magtalaga sa amin sa lugar na to at ikaw din po ang magpapaunlad ng aming pananampalataya at ng aming paglilingkod sa iyo. Habang kami ay nag-iintay, Panginoon, sa mga katugunan mo sa iba pa naming mga panalangin, hayaan mo kami na palagi lamang tumingin sa iyo, Panginoong Jesus, dahil ikaw ang pasimula hanggang wakas ng aming pananampalataya. Sila, O Diyos, na nagtsatsaga, masipag para sa gawain, ginagamit bilang kalakasan para sa iba, patuloy po na sila iyong yakapin at pagpalain. Kayo na po ang bahalang magbalik sa kanila ng iba yung kalakasan, siksik, liglig at umaapaw 10 ng kanilang mga pamilya. Sa iyo ko na po ay pinagkakatiwala ang mga kapatid sa Kilikaw Albay. Pagpalain mo po silang lahat. Ito po ang aming panalangin, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.